Ang nakaraan. Nalaman na nga ng Underground Assassin Pavilion leader na si Jungwon ang may-ari sa Batang Espiritu, kaya't ito ay sobrang nagalit sa kanya, at gayon din si Shaman Cho. At ginamitan niya ng ritual ang bracelet na sinusuot ni Jungwon para kontrolin ito, at nang mangyari na nga ang lahat ng iyon ay wala nang nagawa ang ating bida. Ngunit ang hindi nila alam ay may pinaplano pala si Jungwon, at naghahanap lang pala siya ng tiyempo upang atakihin si In-suok, at tinamaan na nga nito ang dibdib ng matanda. At hindi na nga makapaniwala si Shaman Cho sa kanyang mga nasasaksihan ngayon, sapagkat akala niya ay kontrolado na nito ang katawan ni Jungwon. At sa pagkakataong ito ay inatake nga niya ang Underground Assassin Pavilion leader, at hindi din naman ito inaasahan ng matanda sapagkat nilalamon siya ng galit dito. Kaya't sa ngayon ay napapangiti na lang si Jungwon, at napapasabi na hindi na nila maililigtas ang kanilang mga sarili sapagkat hindi din naman magpapakita dito ang Heaven-Earth Association leader. At habang nasa bingit na ng kamatayan si In-suok, ay bigla din naman itong gumalaw, at para bang gagamit pa ng isang teknik para gumanti kay Jungwon upang makawala sa pagkakatusok ng kamay nito sa kanyang dibdib. Ngunit bigla din namang napasigaw ang matanda, at hindi niya agad nagamit ang ritual ng kanyang teknik. Sapagkat hinawakan ni Jungwon ang kanyang kanang kamay at sinabi pa nga ng ating bida na hindi niya mapapayagan na gumamit pa ito ng panibagong teknik laban sa kanya. At dagdag pa ngang sinasabi ni Jungwon na kahit gaano pa kalakas ang isang tao, lalong-lalo na ang mga salamangkero na kagaya ni In-suok, ay siguradong ang kanyang katawan ay katulad lang din ng isang normal na tao na posibleng masaktan. At habang patuloy din naman ang pagpapahirap ni Jungwon kay In-suok, ay nababahala din naman si Shaman Cho at nagsimula itong bigkasin ang kanyang ritual upang pasunurin si Jungwon, ngunit ang hindi niya maintindihan ay bakit hindi niya ito nakakayang kontrolin at suot-suot naman ni Jungwon ang bracelet. Kaya't sa ngayon ay napapaisip na lang din si Shaman Cho na kasalanan niya ang lahat ng mga nangyayaring ito dahil nasilaw siya sa talento ni Jungwon. At ang buong akala niya ay magiging tapat niya itong disipulo at iyon pala ay mababaliktad ang lahat. Kaya't siya ay biglang napaatras sa ating bida na para bang mayroong isang gagawin na teknik at kung ano ang pinakamagandang paraan upang iligtas si In-suok sa kamay ni Jungwon. At nagsimula na nga itong bigkasin ang kanyang ritual. The bronze and 5 metals may shine and the 2 divine general shall reveal their might with this divine talisman. I command those seated at the highest Dao. At nang matapos na ang kanyang ritual ay inihagis nito ang 2 dami. At ang bawat isa ay nagpalabas ng tig-isang malakas na espiritu na handang lumaban para sa kanya. At ang teknik niyang ito ay tinatawag niyang Divine Ghost General, kaya't sa isip ni Shaman Cho ay wala nang kawala si Jungwon sapagkat ito na ang kanyang pangmalakasang atake na ipapakita. At dagdag pa nito na kung mayroong panggawing masama si Jungwon sa kanyang master, ay hindi siya mag-aatubiling atakihin ito. Kaya't ang dapat na lang niyang gawin ay bitawan ni Jungwon si In-suok sa lalong madaling panahon. Ngunit bigla din namang nagsalita ang ating bida at sinasabi niya kay Shaman Cho na kung anong klaseng mahika ang kanyang ginamit at gusto din niya itong matutunan. Ngunit sa sobrang galit ni Shaman Cho ay sinagot din naman niya ito na huwag na itong magsasalita sapagkat hindi din naman siya nito ikinonsiderang master kahit na isang beses lang. At sumagot din naman agad si Jungwon na kahit na anong mangyari ay disipulo pa rin siya ni Shaman Cho at nasasaktan ang kanyang puso na gusto siya nitong labanan sa mga oras na ito dagdag pa niyang panunukso. At sa isip ni Jungwon na ang 2 puppet na ito ay mas malakas pa pala at kasabay sa 2 ito ay haharapin din niya si Shaman Cho. Kaya't hindi niya makakayanan silang 2 lang ni Soha ang lalaban dito. At hindi din naman siya tutulungan ng Blue Spirit sapagkat nagagalit pa nga ito sa kanya sa ginawa nito sa Corpse Blood Valley leader. Ngunit kahit sa gayon paman ay kinakailangan niyang bumuo ng panibagong plano upang pumabor sa kanya ang sitwasyong ito, at sa pangiti niyang pagsasalita ay tinawag nito si Shaman Cho na Master. At dagdag pang sinabi ni Jungwon na mayroon siyang importanteng regalo na ibibigay dito. At nagtataka din naman si Shaman Cho kung ano na naman ang pinaplano nito. At bigla din namang diniinan ni Jungwon ang kanyang mga kamay sa dibdib ng matanda,
at patuloy na nga ang pagtulo ng dugo ng Underground Assassin Pavilion leader. Kaya't ito na lang ay napapasigaw sa sobrang sakit na kanyang nararamdaman, ngunit wala din naman na siyang magagawa sapagkat hinang-hina na ang kanyang katawan. At tuwang-tuwa pa din naman si Jungwon na pinapahirapan ito, at ang malala pa ay hinugot niya ang puso ng matanda ng ganoon kadali lamang. At ito ay nagdahilan ng biglaang pagkamatay ni In-suok sa harapan ni Shaman-cho, kaya't hindi naman ito makapaniwala na makakayanang patayin ni Jungwon ang Underground Assassin Pavilion leader. At napapasigaw na lang si Shaman-cho na pinatay na nga talaga ni Jungwon si In-suok at sa ngayon ay hindi na siya nito kakaawaan pa. Ngunit habang nagsasalita pa ang shaman ay bigla din naman siya nitong tinawag at mayroon siyang gustong ipabatid dito. At sa pagkakataong ito ay sinasabi pa nga ni Jungwon na kung papalampasin pa ba ni Shaman-cho ang oportunidad na ito na ibinibigay sa kanya ng kanyang disipulo. Ngunit hindi din naman siya maintindihan ni Shaman-cho at wala din naman siyang pakialam sa mga pinagsasasabi nito. Ngunit patuloy pa din namang nagsasalita si Jungwon at sinasabi niya na sa mga oras na ito ay bakante na ang posisyon bilang leader ng Underground Assassin Pavilion. Kaya't sa mga naririnig ngayon ni Shaman-cho ay nabibigla na lang ito at hindi niya lubos maisip na ito pala ang pinaplano ni Jungwon at wala na siyang maisip na magandang isasagot dito sapagkat siya din naman ang makakabenepisyo nito. At napahinto din naman ang kanyang tangkang pag-atake sa ating bida at sinisigurado niya kung ano ba talaga ang ibig sabihin ni Jungwon. At kung ang isinasuggest nito ay siya na ang pumalit sa kanyang master matapos itong mamatay sapagkat nabakante na nga ang posisyon bilang leader. At sinasabi naman ni Shaman-cho na wala din naman siyang masyadong panghihinayang sa kanyang master. Ngunit bilang isang disipulo ay magiging malaking problema sa kanya ang biguin ang kanyang master. At dahil dito ay hindi siya kikilalaning leader kung ang master nga niya ay hindi niya naprotektahan ng maayos. At dagdag pa niya na sa mga oras na ito ay biglang nag-iba ang kanyang mga kakaharapin na problema sapagkat walang katiyakan na ang kanyang dadatnan sa kadahilanang namatay na nga ang kanyang master na si In-suok. Ngunit sinagot din naman agad siya ni Jungwon na huwag itong mag-aalala ng masyado dahil masosolusyonan lahat ng problema. At habang nagsasalita ay pinulot naman agad ni Jungwon ang bangkay ni In-suok at para bang mayroon na naman itong gagawin na kakaiba. Kaya't habang nakatingin si Shaman-cho sa ginagawa ng ating bida ay nagtataka naman ito sapagkat nagsisimula na nga si Jungwon na bigkasin ang kanyang ritual at ang teknik na ito ay parang pamilyar kay Shaman-cho. At kasabay dito ay itinaas na nga ni Jungwon ang kanyang kamay hawak-hawak ang puso ni In-suok at dinurog niya ito upang ipainom sa patay na katawan ng Underground Assassin Pavilion leader. At sa mga nakikitang iyon ni Shaman-cho ay naaalala niya na kamakailan lang ay tinuruan niya pala si Jungwon ng isang teknik na kayang bumuhay ng patay gamit ang puso nito at ipainom sa kanya kasabay ng pagbigkas ng mga ritual at ipaghalo ito sa kanyang energy. Ito ay ikinukonsiderang lihim na teknik at lubos na ipinagbabawal sapagkat ito ay hindi makatao, ngunit kaakibat din naman ng teknik na ito ay ang paraan kung papaano ito gumagana. At kinakailangan ng isang tao ng napakaraming death energy sapagkat ang ritual na ito ay nangangailangan ng napakaraming kamatayan ng mga tao upang makontrol lamang ang kahit na isang bangkay. At kahit napatayin pa ni Jungwon ang lahat ng mga tao sa kabubatang ito ay hindi pa rin sasapat para buhayin si In-suok. Ngunit habang sinasabi niya ito ay bigla din namang tumayo ang patay na katawan ng matanda. At kahit naduguan pa ang mukha nito ay unti-unti na nga itong nabubuhay. Kaya't dahil doon ay hindi naman makapaniwala si Shaman-cho na napapagana na nga ni Jungwon ang teknik na nagdangalang 6-man necromancy. At sa harapan niya ay nakatayo na nga ang matanda na napapalibutan na ng napakaraming dark energy at sa tabi nito ay pangiti-ngiti lang naman ang ating bida habang tinitingnan naman si Shaman-cho at hinihintay na magbago ang kanyang mga desisyon. At inulit ng muli ni Jungwon ang kanyang proposisyon dito, at ang gusto niya ay ibibigay nito ang kontrol sa buhay na bangkay ng Underground Assassin Pavilion leader. At sa pamamagitan nito ay magagamit ni Shaman-cho ang bangkay na ito upang mapataas pa ang kanyang posisyon. At sa mga sinasabing ito ni Jungwon ay hindi naman makapagsalita si Shaman-cho sapagkat maganda din naman ang pinupunto ng ating bida.
At nagtanong namang muli si Jungwon kung papalampasin pa ba ni Shaman Cho ang oportunidad na ito na nasa kanyang harapan. At sa lahat ng mga biglaang pangyayari ngayon ay hindi naman makayanan ng isip ni Shaman Cho kung ano ang gagawin. At sinasabi pa nga niya na kaya pala nagkaroon siya ng masamang panaginip nitong mga nakaraang araw dahil ito pala ang mangyayari sa kanya ngayon. Kaya't si Shaman Cho ay nakapag-isip-isip na nga at gagawin na nito kung ano ang pinaplano ni Jungwon at nais naman niyang malaman kung ano ba talaga ang kanyang mga layunin at ginagawa ni Jungwon ang lahat ng mga ito. At dahil sa mga naririnig ng ating bida ay napangiti naman ito sapagkat sa wakas ay napapayag na nga niya si Shaman Cho at maiiwasan niyang labanan ang dalawang puppet na ipinalabas nito at siguradong mahihirapan si Jungwon. At kasabay dito ay binigyan din naman niya ng utos si Soha sa pamamagitan ng pagkumpas ng kanyang kamay sa kanyang likuran, kaya't napapatingin na lang ang batang espiritu at iniintindi niya kung ano ang ibig sabihin ng ginagawang ito ni Jungwon. At bigla namang napangiti si Soha habang nakatingin sa mga dark energy na lumalabas sa kamay ni Jungwon at para bang nakukuha na niya ang ibig ipabatid ng ating bida at ang pinaplano nito sa sitwasyon nila ngayon. Subalit bigla din namang nagsalita si Shaman Cho na bago siya pumayag ay mayroon siyang 3 kondisyon at okay lang din naman ito kay Jungwon kung anuman ang mga sasabihin ni Shaman Cho. At ang unang kondisyon nga na inilatag nito ay gusto niyang malaman kung bakit hindi gumagana ang isinumpang pulseras na nakasuot kay Jungwon. At ang pangalawa ay gusto din niyang sabihin ng ating bida kung papaano niya napagana ang 6-man necromancy technique. At ang panghuli ay dapat na siguraduhin lang ni Jungwon ang kaligtasan ni Shaman Cho kahit na anong mangyari. At ang lahat ng mga kondisyong ito ay tinanggap din naman agad-agad ni Jungwon at dagdag pa niya na mayroon siyang magagawang paraan sa panghuli nitong kondisyon. At ang paraan na ito ay magsisigurado na makakamit ni Shaman Cho ang mas mataas na posisyon at sa ngayon ay sinalo na nga nito ang pulseras na nanggaling kay Jungwon. At hindi naman ito makapaniwala na nakuha ni Jungwon na tanggalin ito sa kanyang kamay. Sapagkat ang kanyang ritual na ginamit dito ay pipigil kay Jungwon na tanggalin ito, ngunit sa kadahilanang naihagis pa nga sa kanya ang pulseras ay hindi nga talaga gumana ang teknik. At sa ngayon ay sinasabi naman ni Jungwon na isuot ni Shaman Cho ang pulseras na ito at sumumpa ng katapatan sa kanya at maging sunod-sunuran na para bang isang aso. At kung magagawa naman niya ito ay wala nang magiging rason si Jungwon na patayin si Shaman Cho. Kaya't napapaisip naman ito kung ano ba talaga ang kanyang gagawing magandang desisyon, sapagkat isa sa alang-alang din naman niya ang mga sinasabi ni Jungwon. At sa ngayon ang ating bida ay patuloy na naghihintay sa kasagutan nito, at ang kanyang inaasahan ay siguradong tatanggapin na ni Shaman Cho ang kanyang mga plano. Ngunit medyo nagdadalawang isip pa din naman ito kung kakayanin niya ang lahat ng mga hinihingi ni Jungwon at ayaw din naman niyang maging sunod-sunuran dito. At sa pagkakataong ito ay para bang nababasa din naman ni Jungwon ang iniisip ni Shaman Cho at medyo tagilid ang kanyang hinihinging pabor dito na ito ay maging alipin niya. At hindi nga nagkamali ang kanyang mga hinala na si Shaman Cho ay hindi papayag sa kanyang mga kagustuhan. At sinabi pa nga nito na kung natanggal ni Jungwon ang pulseras ay pwede pa din naman niya itong sapilitang ipasuot muli sa kanya. At gagawin niya ang lahat ng ito matapos niyang pahirapan si Jungwon hanggat sa hindi na ito makalaban at huhulihin niya ito gamit ang kanyang sariling lakas at naniniwala siya na kayang-kaya niyang patumbahin si Jungwon. At sa mga sinasabing ito ni Shaman Cho ay hindi din naman nabibigla ang ating bida sapagkat inaasahan na niya na ganito ang magiging sagot nito sa kanya. At meron din namang inihandang plano si Jungwon sa oras na ganito ang mangyari na hindi tanggapin ni Shaman Cho ang kanyang kagustuhan. At sinimulan na nga nito na gamitin ang kanyang teknik para atakihin si Jungwon at inutusan na nga niya ang kanyang Divine Ghost Generals upang patayin ang ating bida. Kaya't sa mga biglaang pangyayaring iyon ay nabibigla na lang si Jungwon sapagkat napakabilis nga ng mga puppet na ito na lumitaw sa kanyang harapan. Ngunit napapangiti pa din naman si Jungwon habang inaatake na siya ng mga Ghost General. At dagdag pa niyang sinabi na ang unang kondisyon na gustong malaman ni Shaman Cho ay sasabihin na niya ngayon at ang mga isinumpang pulseras na iyon ay walang epekto sa kanya. Ngunit para bang wala din namang naririnig si Shaman Cho
at patuloy pa din ang kanyang paglapit dito, sapagkat ang gusto nga niya ay hulihin na lang si Jungwon at nang itorture pa niya ito. Kaya't sa mga patuloy na utos ni Shaman Cho ay tuloy-tuloy pa ang pag-atake ng Ghost Generals. Ngunit hindi din naman nila mahabol si Jungwon sapagkat ito ay napakaliksi at napakabilis ang mga galaw at napakadali lang niyang iniiwasan ang mga ito. At sa pangiting pagsasalita ni Jungwon ay sinabi niya na ang kanyang tunay na pangalan ay si Zeng at hindi niya sinabi ito nang magkaroon sila ng kasunduan kaya't hindi ito gumagana. Ngunit sa ngayon na alam na nito ang kanyang pangalan, ay dapat tandaan lang ito ni Shaman Cho dahil ngayon ay sila naman ang magkakaroon ng kasunduan. At sinagot din naman agad siya ni Shaman Cho na huwag itong magsasalita ng tapos sapagkat hindi pa naman niya sigurado na siya ang mananalo sa kanilang laban. At napapasabi na lang si Shaman Cho sa kanyang sarili na hindi siya mapapatumba ni Jungwon at magiging alipin nito kaya't siya ay magfo-focus na sa kanilang laban ngayon. At sinasabi pa nga ni Shaman Cho sa kanyang sarili na talagang mahihirapan si Jungwon na mapatumba ang Ghost General ng mag-isa lang, sapagkat mas malakas pa nga ito sa kanya, at ang nakikita ni Shaman Cho ay patuloy lang na iwasan ni Jungwon ang mga atake nito. At ang batang espiritu na kinontrol ni Jungwon ay siguradong nanghihina pa ngayon, kaya't hindi nito magagamit ang kanyang kapangyarihan dagdag pa ni Shaman Cho. Kaya't pagkakataon na niya ito upang hulihin si Jungwon sa pamamagitan ng mga Divine Ghost Generals. At makikita na nga na ang mga ito ay sobrang lakas na halos puro pag-atras na lang ang ginagawa ni Jungwon at iniiwasan din naman ito na matamaan ng napakalalakas na mga atake ng Ghost General. Ngunit kahit na anong gawin pang pagsalag ni Jungwon ay hindi pa rin maipagkakaila ang lakas na tinataglay ng mga puppet. At si Jungwon niya ay tumilapon papalayo sa gitna ng mga puno. Ngunit hindi pa rin naman ito sapat upang patumbahin ang ating bida, at napapaslide lang si Jungwon papalayo habang nag-isip kung paano makakatakas sa sitwasyong ito. At hindi pa nga siya nakakapag-isip ng maayos ay narinig din naman ito na binibigkas na ni Shaman Cho ang kanyang ritual para sa susunod nitong gagamiting technique. At gagamit niya ito ng Thunderbolt upang tapusin na si Jungwon, ngunit napapatingin lang din naman ang ating bida dito at naghahanda sa kanyang susunod na hakbang. At matapos na ngang bigkasin ni Shaman Cho ang kanyang ritual, ay naipalabas na nito ang mga Thunderbolt at ito ay idinirekta niya kay Jungwon. Ngunit patuloy pa din namang iniiwasan ito ni Jungwon at hahanap lang din naman siya ng tiyempo upang mas matantyan niya ang kanyang gagawin. Subalit sa ngayon ay tinipon na ni Shaman Cho ang lahat ng mga Thunderbolt sa paligid, at ito ay papakawalan niya sa isang tira lamang at sinasabi pa nga nito na katapusan na ni Jungwon at wala na itong kawala pa. Ngunit bigla din namang tinawag ni Jungwon si Soha, at para bang meron siyang gustong ipagawa dito. At iniutos na nga ng ating bida na gamitin na ni Soha ang kanyang mga kadena, at hulihin nito si Shaman Cho. At bigla din namang lumabas ang mga kadena at ito ay nagtungo sa Shaman ng napakabilis. Kaya't hindi nga naipalabas ni Shaman Cho ang kanyang pangmalakasang Thunderbolt sapagkat siya nga ay naigapos ng mga kadena ng ganoon kadali lamang. Kaya't hindi na lang makapaniwala si Shaman Cho na ginagamit na ni Soha ang kanyang kapangyarihan at nakarecover agad ito sa kabila ng pag-ubos nila ng enerhiya ng batang espiritu. At siya ay naghihinala na baka ito ay nabigyan ng mga death energy na nagdahilan ng pagtayo nito at paggamit ng kanyang mga spiritual na kadena. At napapatawa na lang din naman si Soha sapagkat punong-puno na naman siya ng enerhiya at sinasabi pa nga nito na huwag masyadong magiging kampante ang salamangkero dahil kung hindi ay ganito ang mangyayari sa kanya. At kahit na ano pa ang gawing pagpupumiglas ni Shaman Cho, ay hindi na niya nakakayanan ang lakas ng mga kadena, at tuluyan na nga itong naigapos sa puno. Subalit nandito pa din naman ang mga Ghost Generals na nagbabadyang umatake kay Jungwon, at sila din ay mayroong mga Thunderbolt sa kanilang mga katawan, at mas mapapalakas nito ang kanilang mga gagawing atake. Ngunit sa isang iglap lang ay nasira naman agad ang mga puppet na ito, at kasabay dito ay nawala din naman ang mga Ghost Generals. At sa ngayon ay sinabi na nga ni Jungwon ang ikalawang kondisyon ni Shaman Cho na gusto niyang malaman, at dagdag pa nga ni Jungwon na ang rason kung bakit napagana niya agad ang 6-man necromancy.
At ito ay dahil ang kanyang enerhiya na namamalagi sa kalagitnaan ng kanyang katawan ay binubuo ng death energy. Kaya't madali niyang nasuplayan ang kinakailangang death energy para sa bangkay ni Insuok at hindi na niya kinakailangan pang pumatay ng napakaraming mga tao sapagkat nagawa na niya ito matagal na. At napapaubo na lang si Shaman Cho sa higpit ng pagkakagapos niya sa puno at hindi niya lubos maisip ang lahat ng mga nagagawa ng taong ito. At sa katunayan ngayon na hindi nga niya tunay na pangalan ang kanyang ginagamit, at dagdag pa nito na ang energy center ni Jungwon ay binubuo ng mga death energy, ay hindi ka panipaniwala at ngayon pa lang siya nakatagpo ng ganitong klaseng tao. Kaya't sa pagkakataong ito ay tinanong siyang muli ni Jungwon kung papayag na nga siyang simulan muli ang kanilang kasunduan at siya ay maging alipin nito. Ngunit para bang pumapalag pa din naman si Shaman Cho, at ayaw niyang gawin ang ginugusto ni Jungwon. Subalit bigla din naman siyang nagulat sa kanyang mga nakikita, at kakaiba ang kanyang nararamdamang aura na pumapalibot ngayon kay Jungwon. At makikita nga sa mga mata nito na sabik na siyang kitilin ang kanyang buhay, at para bang ito ay naghahamon na subukan lang ni Shaman Cho na tumanggi ay siguradong may kalalagyan ito. At sa mga tingin ni Jungwon ay naramdaman ni Shaman Cho ang kakaibang kaba na nagdahilan ng panginginig ng kanyang buong katawan, kaya't dahil dito ay isinuot na nga niya ang isinumpang pulseras upang simulan na ang kanilang kasunduan. At binigkas na nga ni Shaman Cho ang kanyang tunay na pangalan, kaya't napagana na nga ang pulseras at sa ngayon ay siya na ang alipin ni Jungwon. At napapabilib na lang din ang ating bida sapagkat hindi siya binigo ni Shaman Cho. At maganda ang kanyang ginawang desisyon upang mailigtas ang kanyang buhay. At napapaisip na lang din si Shaman Cho na bakit wala siyang nagagawa sa harapan ni Jungwon at hindi nga niya na ipapaliwanag ang mga nangyayaring ito. At sa kanyang harapan naman ay pangiti-ngiti pa nga si Jungwon at para bang ito ay nagsasabi na wala siyang pagsisisihan sa kanyang mga naging desisyon na ginawa niya si Jungwon na kanyang master.